Hello, kamusta po kayo dyan? Ito po si ATS Joy PH. Paano napalakas yata yung hello ko na yun, ano? Yung nakikita ko dito sa monitor ko. Ah, anyway, medyo wala akong upload nung nakaraang week. Subukan kong magkaroon ng upload ng bagong video sa ATS Joy PH dito sa etong darating na weekend. So, for now, ito uli yung ginagawa kong podcast. Pa-practicing ko uli siya ngayon. Medyo matagal akong hindi nakapag-podcast kaya titignan ko kung medyo may masasabi akong kapaki-pakinabang dito at kung sa tingin kong meron, ipopost ko na rin to para meron kayong mapakinggan na something na content galing sa akin. So ito, yung gagawin ko ngayon, magbabasa lang siguro ako ng mga comments, tapos bibigay ko lang yung opinion ko doon sa mga comments yan. Hindi ko pa nababasa yung mga comments na to at tignan natin kung ano yung mga comments na bago dito sa aking channel. So hindi ko na siya itatype habang binabasa ko para hindi na masyado matagal para tuloy-tuloy yung podcast natin. Rapid fire and dating kumbaga. Tapos, ano pa ba? Ngayon, meron ako nabasang comment or may nag-message sa akin na sinabi na bakit daw ako nagbubura ng mga comments. Actually, hindi ako nagbubura ng mga comments. Ang nangyayari sa tingin ko, well, isang beses pa lang akong nagbura, actually nag-block ng tao sa FB yun. Merong isang dummy account na nangungulit, kinukuha yung personal information ko para yata gusto niya akong kulamin. At syempre ayoko naman magbigay ng personal information, ano? At for some reason, yung kanyang kapangyarihan is nakadepende sa demographics information ko. 'Di ba? Galing, 'di ba? Makapangyarihan ako pero kailangan ko ng birthday mo, tsaka yung full name mo, kailangan ko, tsaka dagdag mo na rin yung SS number mo, tsaka yung lahat ng information na kailangan ko kasi lahat yun eh. Ayos, 'di ba? Supernatural pero kailangan ng demographics information. Nice. So medyo nainis ako doon kasi ang kulit, minessage pa ako, sabi ko, kulit naman nito. Sinabi ko na nga na sabi ko sa kanya, kung may kapangyarihan ka, napakaraming nangangailangan ng tulong ngayon sa panahon ngayon dahil sa pandemic, sa COVID-19. Kung kaya mong may gawin na something na supernatural, na something, whatever it is, bakit hindi mo itry sa mga taong may sakit ng COVID-19? Napakalaking tulong nun, di ba? Na hindi na sila kailangan gumastos at napakagandang patunay palalo nun. Magagawin mo sa mabuti kung talagang totoo yung sinasabi mo na yan. Anyway, yun nga. Pero yun pa lang ang time na nag-block ako. Pero pagdating sa YouTube, ang ginagawa ko kasi hindi na ako nagbablock ng mga comments. Ang purpose ko is, unang-una, napaka-time consuming na basahin lahat ng mga comments. Nung umpisa ng channel ko, nakakakuha ako ng mga 30 to 50 comments per video. Swerte na akong lumampas ng 30 actually. So, walang problema sa akin. Sabi ko, okay to, kaya kong sagutin lahat ng mga comments. Nagkakaroon pa ako ng mga discussion dati dun sa comment section ko, which is okay na okay lang. At yun nga, nung medyo dumami na yung nakakanood ng channel, tas marami na talaga nagko-comments, masaya naman ako at thankful ako sa mga lahat na nagko-comments. Pero yun nga, yung parang drawback nun is hindi na ako nakakasagot sa lahat ng comments. Minsan nga, hindi ko na nababasa. Pero hindi ako nag-delete ng mga comments sa YouTube. Kahit nga yung mga comments na obvious na troll lang, tapos nagmumura lang or bigla na lang magsasabi magbibigay ng Bible verse doon, tapos hindi naman, minsan nga walang kinalaman eh, talagang kikita mo yung Bible verse, pinopost niya lang sa lahat ng video kahit wala namang kinalaman doon sa video. Anyway, yun nga, ang tingin ko nangyayari is napupunta siya dito ako sa YouTube studio, yung pinaka parang creator studio ng YouTube. Napupunta siya rito, tingin ko, sa likely spam. So, pupunta ako sa comments section. Okay, yun nga. Meron kasing tatlong section dito. Yung una, yung published. Pwede ako mag-reply sa lahat ng mga comments doon. Sunod-sunod siya, depende yata sa pinaka-latest. So, minsan dyan ako tumitingin. O kaya doon sa may notifications, kung ano yung makita kong comment. Tapos, pag may time ako, binabasa ko, tapos nag-respond na rin ako. Tapos, eto namang susunod is yung held for review. Hindi ko alam kung anong category, kung ano yung basihan nila dito, pero tingin ko kapag meron kang nasabi siguro or na-flag nung mga bots or nung algorithm ng YouTube, ng Google, YouTube, may-ari Google. So, pag na-flag nung algorithm nila, mapupunta rito, tapos may held siya for review, alam ko hindi siya makikita doon sa post na yun. So, ewan ko, kung meron kayo sigurong sinabi na medyo bad word na English usually, o kaya kapag naglagay kayo ng maraming sunod-sunod na characters or gumamit kayo ng mga special characters na ang ibig sabihin, di ba niya, mura siya pagdating sa written language. Kaya yun tingin ko nangyayari doon.
Tapos, mapupunta siya dito sa helpful review, nakalagay potentially inappropriate. So, unfortunately, hindi ko na nare-review itong mga to. So, tingnan natin Meron pang isa actually, doon ako titingin ng mga babasahin ko ngayon. Tapos doon ako magko-comment. Ito naman yung mga likely spam. So, tatlo yun. Published, ayun yung lumabas doon sa may channel. Yung helpful review, ito yung tinitingnan ko ngayon. Tapos yung likely spam. So, may setting yata na pwede kong alisin yun Pero, wag na lang kasi ginagawa siguro may ganito yung YouTube for a reason. Siguro kinikip nila yung community na kahit papano medyo yung mga comments at saka yung discussion na parang yung algorithm nila is set up na I'm sure na may reason sila kaya nilang lalagayan. Kaya nahayaan ko lang. Although ito yung mga helpful review, ito yung isang example Hindi ko na babasahin yung mga pangalan. Ito. Paisa nga tukmol na paisa nga tukmol na to. Lang kayo ng kupal na to para maraming mag-subscribe para malaki kita niya kay YouTube. Kaumay ka okay. Ito yung comment niya dito sa video ko kay Eli Soriano. Paisa nga sa tukmol na to. Bugs na ata akong banatan nito. Parang yung sinasabi niya rito para marami mag-subscribe sa akin. Ganun din naman ginagawa ni Soriano, di ba? Ano pong difference ng ginagawa ko? Sinasabi niya yung gusto niya sabihin in a way na entertaining para sa mga tao. Magaling si Soriano, di ba? Kaya nga marami siyang na-attract. Magaling siyang magsalita. Marami siyang halos buong Bible yata na memorize niya na. Tsaka yun dun yung energy niya kapag nagbigay siya ng informasyon. Kaya nung ginawa ko yung review sa kanya, in a way, gusto kong sabayan yung energy or at least makapantay ako dun sa ginagawa niya para magkaroon ng chance yung video para mapanood. I don't think yung mga tao manonood ng 40 minutes kung medyo low energy ako tapos high energy yung kay Soriano. Malaking bagay kasi yun Marami kasing tao iniisip nila kapag magaling magsalita, kapag maganda yung pagkakasabi, kapag entertaining at convincing, is totoo na. Actually, pwedeng mangyari yun, pero minsan hindi. Ako, bilib ako kay Soriano pagdating sa kanyang way ng pagsasalita, yung energy niya, lalo na nung umpisa, nung bago pa lang siya, di ba? Kaya nga siya nakuha, yung show niya, ginawang ng comedy version ng Bubblegang Kasi nandun yung, kakaiba talaga yung way niya ng pagsasalita nakaka-entertain, di ba? So, yun. So, ginawa ko, sinabayan ko lang. Tapos, ni-research ko na maigi yung mga sinabi niya. Kasi, doon sa video na yun, ang sabi niya, yun yung patunay niya na may Diyos outside of the Bible. Tapos, mga tanga raw yung mga atheist, mga mangmang daw, di ba? Kaya, sinagot ko lang, anong masama doon? Di ba? Kung napipikong kayo, sa way ko ng pagsagot, ganun lang din naman yung way ng pagsasalita ni Soriano. So, ginawa ko lang yung ginagawa niya. So, I don't think there's anything wrong with it. Although, I have to be honest dun sa mga komento ko. Di ba kasi, sama rin naman ng mga ibang sinabi niya dun about atheist. So, ganun lang talaga yun. It's, ganun talaga pagka-discussion di ba? Pagka medyo emotional tayo sa mga topics natin. Tsaka, yun, gusto ko din na maraming audience ang makanood. Kaya, ginawa ko rin siyang entertaining kasi may side din talaga ako na energetic Sa personality ko, may mga times na energetic ako magsalita. Kaya yun yung gusto ko lumabas dun sa video na yun para hindi maging boring. So, ewan ko, parang nag-work naman. So far, yun yung pinakamarami kong views na video. Parang nasa 7,000 views na yata. Unfortunately, yun din yung pinakamarami ko yatang mga hate comment. Halos puro hate comment lang yata nakuha ko dun sa video na yun. Anyway, meron pang isa rito, nag-comment din. Ang avatar niya is parang 3D na anime. Sabi niya, ikaw ang tanga. Kay Eli Soriano rin to. Ito, siya rin. Nag-comment na naman siya. Hoy gago, parang ikaw lang din. Di naniniwala sa Diyos. Mas lalo na si Brother Eli. Di maniniwala sa'yo yan. Kasi ka-level mo langgam mag-isip. Yun. So, hindi ko alam kung bakit to held for review. Siguro dahil doon sa gago. Usually nakikita ko yung mga English na bad words, no? Pero siguro meron ng algorithm yung YouTube na na-recognize nila yung mga bad words. So, kung gusto nyo sigurong wag ma-block or mapunta rito sa mga held for review tsaka likely spam, yung mga kino-comment nyo, yung sa mga naiinis sa mga pinagsasabi ko, iwasan nyo na lang siguro magsabi ng mga bad words. Ganun. Alam ko, gigil na gigil kayo minsan, pero
Huwag na lang, para mabasa nyo yung comment nyo dun sa may comment section. Kasi mangyayari, mapupunta rito, tapos yun nga, magtatanong sa akin na, saan yung comment ko, bakit mo binubura? Hindi ko binubura, okay? Ito pa yung isa. Mga praning na atheist, puro pahaging sa Biblia kay Soriano, kayo makipagdebate, mga mangmang. Yun ano? Bible kamot ulo moments na video ko yun. Yung comment niya, held for review din to. Well, yun nga. Yun, bilib na bilib sila sa debate. Tapos yung debate, pag nakipag-debate ka, for some reason, pag nanalo ka doon sa debate, pag maganda yung performance mo, ikaw na yung tama. Ay, entertaining siya. Gusto ko rin na pasukin niya. Kaya lang yun nga, it doesn't mean na mananalo ka sa debate is totoo na yung sinabi mo agad. Kailangan pa rin ng separate na research para sa mga manonood. It just gives you a good idea kung ano yung mga ideas ng mga tao na yun, kung gaano sila kagaling mag-communicate ng mga ideas na yun in a debate forum. Ganun. Ito, isa pa. Sa help for review, tapos punta na tayo sa likely spam. Baka, dito to sa ontological argument, yung pinakabagong video ko, na, so to, medyo minadali ko to. Inisip ko nga, dapat hinabaan ko pa siya na diniscuss ko yung pinaka-formal na reason kung bakit invalid yung argument. Pero nakakatuwa lang talagang ikwento yung ontological argument na wala ka ng ibang sasabihin. 'Di ba? Kahit on its own On its own parang dinidefeat niya yung sarili niya eh. Parang yung ontological argument, hindi mo na siya kailangang i-justify dun sa mga taong makikinig. Actually, wala naman na masyadong gumagamit nito eh. Kahit nga si Aquinas, 'di ba? Alam ko hindi siya convinced ito sa argument na to. Kaya yun lang, ginawa ko lang, kinuwento ko lang yung pinaka-argument, tapos sinasabi nung iba, ni-strawman ko daw. Strawman, ibig sabihin nun yung mini-misrepresent mo o yung kinukuha mo yung pinaka-mahihinang parte ng argumento, tapos yun yung ginagamit mo para madali kang manalo. So, hindi ko alam kung bakit. Ang ginawa ko lang naman dun is, kinuwento ko sa Tagalog yung ontological argument, kung paano siya naka-phrase, tapos nag-react lang ako. Which is medyo ginawa ko siyang comedic dahil yun naman talaga di ba? Anong gagawin ko? Yun naman talaga yung reaction ko nung nakita na basa ko yun, natututunan ko yung argumento na yun. So wala naman akong ginawa talaga na kakaiba. Yun lang talaga. Kinuwento ko lang at nag-react ako. So, I'm sorry kung tunog strawman siya. Siguro talagang mahina yung argumento. Kaya mag-alala, marami pa namang ibang argumento sa existence ng God eh. Didiscuss ko naman din lahat yun. Okay. Ito yung sinabi niya. Baka susunod na video mo, tamaan ka na ng COVID at hindi ka na makapag-video, tamaan ka nawa dahil wala ka paniniwala sa Diyos. Sumpain ka sana dahil sa sinabi mo, habang buhay maghahanap ng aral at mababaliw ka sa salita ng Diyos. Yan. So, puro pag-wish or puro kasamaan na ng gusto nilang mangyari sa akin. Ganun eh. Kaya hindi ako nagbubura ng comment sa totoo lang eh. Kasi habang makikita ng mga tao na yung mga comment ng mga naniniwala sa Diyos yung nakakasuklam, yung puro, sa kanila pa nanggagaling yung minsan yung kasamaan na gusto mangyari sa kapwa dahil hindi nag-agree sa kanila. Di ba hindi ko kasiraan yun eh. Kaya hindi ako masyadong sensitive sa comment eh. Although alam ko, may mga ibang tao dyan na gusto nila ng matinong discussion pagdating sa comment section. Walang problema dun. Ang akin lang, it just goes to prove na hindi basihan yung paniniwala or hindi basihan ba yung tamang word? O hindi basihan or hindi ibig sabihin na naniniwala ka sa Diyos is magiging mabuti ka na sa kapwa. Kasi doon pa lang sa comment section makikita mo na di ba? Hindi sila nag-a-agree sa sinasabi ko. Imbis na magsabi sila ng sagot kung bakit mali ako or makipag-discuss sila ng yung may sense na paraan. Hindi, gusto lang nila may mapasamang mangyari sa'yo. Diba? Yun yung natutunan nila sa religion? Ganun ba yun? O doon sa God belief nila? Kaya for me, hindi ako nagdi-delete ng comment eh. For me, it just goes to prove my point na yung pagiging religious doesn't mean that you're gonna be a good person. Pero hindi lahat ng mga religious is masasamang tao. Mas marami ang mga tingin ko, to be fair, mas marami naman talaga mabubuting tao. Yun nga lang, pagdating sa God belief, kadalasan sa kanila, na-offend sila at lumalabas yung masamang side ng ugali nila. Imbis na
just answer the question, just say what it is that you think is the reason bakit ka naniniwala. Kasi yun lang naman yung mga content ko kadalasan eh. I mean, yeah, at times meron akong mga salita na talagang medyo offensive, I would say, or borderline offensive. Pero I have to be honest eh. We're talking about supernatural things na kiniklaim ng mga tao. So, I want to know, what are you talking about? Diba? What is this? So, yun. Kaya hindi ako nagdidelete ng mga comment. Para sa akin, okay yun. Maganda makita ng mga tao, nakita mo, itong mga naniniwala sa Diyos, kung ano-ano pinagsasabing masasama. May gustong masama mangyari doon sa kapwa nila. Yan ba? Yan ba yun? Yan ba yung nagawa sa inyo ng God belief nyo? Okay, di ba? Congratulations. So, yun lang yun. Kaya habang nagko-comment kayo na hindi maganda, isipin nyo, that represents you as a religious person. That represents kung ano yung iniisip nyo. Yan ba yung natutunan nyo sa pagbabasa ng Bible? Just saying, man. Okay, anyway. Punta ako sa likely spam. Dito mas marami akong nakikitang mga comment na mahahaba at yung iba rito actually sinasagot ko pag may time ako. Yun nga lang, ibang comment talaga medyo mahaba. Tapos, yun ang alarm ko. Lapit na kasi ako mag-start ng shift. Anyway, tuloy ko muna to bago ko mag-start. Babasa ako ng mga ilang comments dito sa likely spam at tingnan natin. In the future, siguro mag-i-invite ako kung sino man yung available na gustong sumama sa akin dito as podcast guest na ito, magbabasa tayo ng mga comments sa comment section ko tapos hihingin ko yung mga reaction nila doon sa comment and tingnan natin kung meron tayong magandang mga comment or argumento na mababasa dito. Kasi yung iba maganda naman talaga. May ibang comment napapatigil ako na sasabi ko na, pag-isipan ko nga yun. Okay, i-research ko kaya yun. Okay, ito. Yung comment din dun sa Eli Soriano na video ko. I don't know you, but if you really stand for what you believe in, why don't you connect with Brother Eli? He holds Bible Expo every night. You should challenge him. And for people to witness once and for all, I've seen videos here on YouTube, Atheists to challenge Brother Eli. Very nice video. I really look forward. You will turn yourself in. Turn yourself in. Parang may kasalanan. Parang may ginawa akong krimen tapos susuko ako ganun, di ba? Anyway, maganda yun. Ang problema ko nga lang dun sa mga nakikita kong videos kay Eli Soriano is parang one-way communication eh. Hindi siya moderated debate. Ang nangyayari, magtatanong ka, you have very limited time na makapagsalita and then the rest of it, kung gaano nakahaba gusto magsalita ni Eli Soriano. Actually, ganun lang din naman yung nireactan kong video eh. Merong atheist na nagtanong sa kanya and then he gave his points. So it's the same thing. Anong gusto nyo? Memorize ko to lahat ng sinabi ko dito sa video na to. Kaya kong gawin yun. Memorize ko to at sasabihin ko lahat kay Soriano the same way and wait for him to react. He can react to this video. If he wants, he can react to it because it's the same position that I have. Kung maghaharap kami ng harap-harapan, there's no difference. I mean, sure, I can memorize this. I can put it on a paper in front of me and sabihin ko lang sa kanya. There's no difference. I mean, the only difference is that merong mga impromptu na salita na baka hindi ko masabi ng maayos. I mean, let's face it. Si Soriano, matagal niya nang ginagawa yung pagdidebate. He's an expert in it. Sanay siya sa malaking crowd. Sanay siya sa under pressure na pagsasalita na ganon. At he does it for a living. So kung mag-aharap kami, I would probably stutter. Siguro meron akong mga masasabing hindi ganun ka-solid. Meron siguro akong masasabi na pwede kong masabi ng mas magandang paraan right at that moment. Siguro baka sabihin nyo, nanalo si Soriano. Baka ganun. Pero again, doesn't mean na nanalo siya. O doesn't mean na nag-stutter ako or may mga nakalimutan ako or hindi maganda yung way ko ng pag-i-explain. Doesn't mean na tama na siya. That's what I want people to understand. Kaya sinasabi lang, makipag-debate ka kay Soriano para magkaalam-alam na. What do you mean? Yun na yun eh. Sinabi ko na yung mga gusto kong sabihin doon sa YouTube vlog ko. So if he wants to react to it, it's the same points that I'm gonna make kung sakali maghaharap kami sa debate. So I don't know, okay, that'll be fine. Ayoko lang ng format nila kasi parang one-way communication talaga yung show ni Soriano eh. It's a preaching show. So, it's all about him. Bibigyan ka lang ng konting time na magtanong and then makikinig ka na lang. Ito yung susunod na comment na nasa likely spam. Ito kaya para magka-idea yung mga
nagsasabi sa akin na nagbubura daw ako ng comments. Andito yung mga ibang comments nyo. Pwede ko silang i-approve. Ito actually yung una. Pwede ko i-approve to. Hindi ko alam kung bakit napunta to sa likely spam. Wala namang ako nakitang bad word na sinabi. Although meron siyang character na ginamit. Siguro dahil dun, ano? Not sure. Anyway, incest ay tama sa mata sa panahon ni Adam and Eve. Pero hindi sa kanila tama. Pero hindi sa kanila tama at nandidiri sila noon sa naghahalikan na parehas na lalaki at babae sa panahon nila. Ngayon, baligtad naman. That's why when God see the abuse of the free will He created and also send the standard of morality for it, just like He created hell for those who fully reject God's morality that destroy His creation, humanity, ganun din sa atin. Merong presohan gawa ng gobyerno para sa mga kriminal. So what if sabihin ng anak natin na tama ang incest kasi mas nauna to kesa sa LGBT who promote surrogacy. Lahat ng tao hindi perfect at nagkakamali. Kaya ang basis talaga niyan dun sa perfect person which is God. Ang comment na to ay nandun sa aking moralidad ng God versus atheist na video. So ang incest daw ay tama dun sa panahon ni Adam at Eve. So yun nga no. So sinasabi kasi nila objective daw yung morality ng God. Paano kung tama noon para kay God tapos hindi na tama ngayon? Hindi na siya objective. So it's just whatever God says. Pag sinabi mo kasing objective, it's outside of anyone. So pag mali yung pumatay, dahil mali yung pumatay, kahit ano pang sabihin or opinion, personal opinion ng isang tao. So ibig mo sabihin kapag sinabi ni God na tama na, ang okay na, pwede na pumatay, ibig sabihin tama na yung pagpatay. So subjective siya kung anong gusto ng God. So hindi pa rin siya objective. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nila. Ang sinasabi nila doon is objective pa rin daw dahil si God daw ang pinaka good at siya daw yung representation ng good. Kaya kahit anong sabihin ni God is good. So yun. So it's in the nature of God daw to be good. So doon ako talaga hindi ko maintindihan kung ano ibig nila sabihin. Pero itong comment na to, hindi ko rin masyadong magets pero may sinabi pa siyang free will. So, okay. How can you have free will kung medyo mahabang gets niyo yung ibig ko sabihin? Kung sasagutin ko to, medyo mahaba. Kaya meron siyang multiple na mga points na ginawa rito, na sinabi rito. So, mas maganda kung sasagutin ko na lang siya on a different video. I'm sure at some point masasagot ko yung mga ibang punto rito. Ito yung video ko ng morality of God versus atheist. Actually, tingin ko, part of this nasagot ko na dito sa video na to, yung sinasabi niya. Ito yung susunod. Ang ano naman ito. Ito hindi ko alam kung bakit napunta rito sa likely spam. Comment siya dito sa video ko na hinamon ang Diyos. So sabi dito, Seth MacFarlane, gaganda ng movies at cartoons like Family Guy, Ricky Gervais, Afterlife sa Netflix. Seth MacFarlane, alam ko ano rin to, 80s na celebrity. Yeah, siya gumawa ng Family Guy, tsaka iba pa mga cartoons na talagang maganda at nakakatawa. Ricky Gervais, magaling na comedian na atheist. Nakakatawa din yung mga opinion niya about sa God belief. So hindi ko alam kung bakit napunta to sa likely spam. Ang susunod is the basis of religion isn't fear. The basis of religion isn't fear, it's ano ba yan? The basis of religion isn't faith, it's fear. So, ito. Galing to dito sa video ko na hinamon ang Diyos. Anyway, ewan ko kung bakit. Ito. Bigyan kita ng galing naman sa Quran. Ito, meron mga nag-reply na rito. Tapos meron na silang conversation dito sa comment na to. Indeed, those who disbelieve us, may nagbanggit dito na about sa Quran naman. So, I like doing that as well kapag kami nagbabanggit ng mga Bible verses. Kasi, it's like parang yung Bible verse, yung pinaka end all and be all, eto na yun. Kumbaga, pag sinabing Bible verse. Meron pa rin naman mga ibang holy books. Even before the Bible, meron mga ibang scriptures at mga paniniwala yung mga tao. Meron mga monks na meron na silang mga codes. Kahit yung parang golden rule na do unto others what you would have want done onto you, 'di ba? Gawin mo yung kung ano yung gusto mong gawin
sa'yo, kumbaga yung parang golden rule of morality, meron yan noon kahit before pa kay Jesus. Sa mga philosophers noon, pati din dun sa mga Asian monks na thinkers back then. So hindi siya, it's not a unique idea nang nagkaroon lang nang dumating yung mga Abrahamic religions. Meron din dito, get ready for people commenting Bible verses. So mukhang atheist yung nag-post nito. So I'm not sure bakit siya napunta sa likely spam. Meron pang isa, wow, nice vid. Keep making more. By the way, guys, watch this vid and subscribe to his channel. So meron siyang binigay na YouTube link. Iwasan nyo rin yun kasi napupunta rin sa likely spam. Kahit ako yung mismong comment ko kapag naglalagay ako ng YouTube link. Kasi ito yung sabi nila na identify or tinatag ng YouTube algorithm na para ka lang nagpo-promote, you're just fishing for likes tsaka subscribers dun sa video na pinopromote mo sa video ng ibang tao. So, avoid nyo na lang din yun hanggat maaari. Hashtag God is real. Ito, sa Eli Soriano na video na comment, the claim that there is no God is an escape from all realities. Okay? Ito yung problema yung definition ng reality. I'm sure, pagka nakipag-usap ako sa mga religious dyan, mag-a-agree kami sa maraming bagay about reality. I'm sure. Pati yung laws of logic. Actually, yung laws of logic, yun yung pinaka baseline na alam natin ng mga tao na nadiscover natin na kapag ka nasunod yun, mga bagay na yun, is masasabi natin na truth or totoo ang isang bagay. So gagawa ko ng video about that. Medyo mahirap siyang i-explain sa Tagalog pero itatry ko. Pero pagdating sa reality, maraming bagay na mag-a-agree kami ng mga karamihan ng mga religious na tao. Ito bang microphone na to, totoo? Yung laptop na to na nasa harapan ko, totoo ba to? Yung kwarto na to, totoo ba to? Yes, I'm sure they will say yes, di ba? Pati yung mga metaphysical things, yung mga bagay na hindi natin nahahawakan, pero we can observe that it exists, di ba? Pati yung consciousness. I agree na meron tayong consciousness. At yung consciousness na yan is somehow connected dun sa physical body natin. Kasi makikita mo yung mga taong got involved in an accident. Di ba meron sa kanila na magkaka-amnesia. Meron din yung mga tao na magkaka-stroke, mag-iiba yung ugali nila. So yung consciousness o yung ugali o yung isip ng tao naapektuhan kapag nagkakaroon ng pagbabago sa ating physical body. Pero hindi siya lahat physical kasi kung iisipin mo, kung lahat tayo mga tao pare-parehong molecules lang, yun nga yung sinasabi ng mga religious, di ba? Kung lahat tayo is pare-parehong molecules lang, di ba? Paano mo masasabi na dapat mag-isip ka ng ganyan at kakaiba sa, kumbaga, lahat tayo pare-pareho yung utak natin. We're all made of the same matter. Pero bakit iba-iba tayo ng consciousness? Iba-iba tayo ng way ng pag-iisip. Di ba? Na-acknowledge, merong part sa atin na immaterial, na hindi nahahawakan at hindi natin lahat pwedeng i-explain sa material world. So yung mga metaphysical side na yun, I would still agree, yes. Because we can observe yung part na yun. We can observe it and we can say na based on our observation na yun, totoo nga yun. Pero ako kasi, nag-i-stop na ako dun. Nag-i-stop na ako dun sa realidad na yun. Ito ang problema. Yung mga religious na tao, they go beyond that. Diba? O doon na ako titigil na ako sa punto ko. Meron tayong mga laws of logic, meron tayong laws of nature, meron tayong consciousness. Yes, I agree. Na itong mga bagay na to is hindi natin mahahawakan at it goes beyond human beings. Diba sabi nga nila, yung bato na yan, bato pa rin ba yan kahit na mawala lahat ng tao sa mundo? And I would agree, yes. Kasi yun nga yung idea sa laws of logic. Kumbaga, na-discover natin siya na it would still be true. And I stopped there. Tigil na ako doon. Ang problema, yung mga religious na tao, sinasabi nila na, wait, kaya naging ganon, kaya may laws of nature, kaya may consciousness, kaya may laws of logic, kaya nandyan lahat yan, is dahil merong isang supernatural being na put it there. Kaya nga siya mga laws Kaya daw siya law, kaya daw siya, it works perfectly,
is dahil meron daw supernatural being. Yung specific being na yon is yung specific God nila. Okay, so doon ako nagkakaproblema eh. How did you get there? Kanina lang nag-a-agree tayo eh, na merong mga metaphysical things, meron tayong mga bagay sa realidad natin na mag-a-agree tayo. Pero lumampas ka dun eh. Diba? Nakarating ka dun sa supernatural being na sinasabi mo. How did you get there? Ngayon, kailangan mo na ngayong i-demonstrate yan. Paano ka nakarating dun? Ano yung naging basihan mo at ano yung pruweba mo kung sinasabi mong meron nga dun? Kasi ako tumitigil na ako dun sa part na hindi ko na ma-explain. I can admit na I don't know eh. Kapag tinanong ako, saan galing yung mga laws na yan? Actually, may misconception nga dun eh. Pag sinabi mong laws eh, hindi siya laws as in na binagsak na yan ang batas, susundin nyo yan. Kumbaga, laws of nature, susundin yan ng lahat ng nature, yan ang batas. Laws of logic, susundin nyo yan ang batas. No. Yung mga laws na yan, actually, it's more of descriptive. So, sinasabi lang natin siya na law dahil, actually, hindi na nga law ang tawag, diba? Theory na. Kasi parang misconception yung law eh. Ang nangyayari kasi, yung laws of gravity ni Newton, it works. Diba? It works. It's perfect. It's laws of gravity. It's a description of how gravity functions or how it affects our world. It's perfect. Kaya lang, may problema na pagdating sa speed of light. Kaya nagkaroon ng yung relativity pagdating ni Einstein na iba yung understanding natin sa laws of gravity pagdating sa ibang lugar or sa ibang dimension, iba siya. Nag-iiba yung relationship. So hindi ako expert dito. So kaya siya tinatawag na lang na theory, mas magandang tawagin siya na theory of gravity kasi it applies to a certain extent dito pero it can change sa ibang parts na hindi natin alam until we discover it. So kaya yung mga laws, it's more of descriptive. Dinidescribe natin kung ano yung na-obserbahan natin, kung ano yung nakita natin. So hindi siya sinabi na ito, kaya may law kasi may lawgiver. No. Tayo lang mga tao gumawa no? Kasi for some reason, kapag ka itong mga bagay na to is nasunod, yung mga laws of nature, kapag ito yung mga bagay na to nasunod, it is true. We can say that it's part of the reality that we live in. So we say na it's laws kasi it's parang description nga ng mga bagay. It's description. It's not like may nagsabi na ito yung mga laws. Kumbaga kapag sinusunod itong mga bagay na to, we can say na something is true pagdating sa laws of logic. Pagdating naman sa laws of nature, pag nasunod itong mga bagay na to, we can say na itong bagay na to we can predict, we can say na ito yung mangyayari sa kanya at ito yung nangyari sa kanya in the past. We can make the intelligent conclusion sa mga bagay na yun kapag nasunod yung mga laws na yun. So, pagdating sa usapan ng reality, yun ang stand ko eh. I would say na maraming bagay sa reality na we would agree dun sa mga religious na tao. Pero, they go beyond that. Pumupunta sila sa punto na malayo na dun sa pinag-agrihan natin eh. Kasi hanggang dito lang tayo sa okay, itong mga bagay na meron tayong na-oobserbahan natin, yung mga nadidetect natin, yung mga bagay na kaya nating patunayan, it's repeatable, it's demonstrable. Hanggang dun na lang ako eh. Pero sila, they go beyond it. Maabot na sila dun sa hindi. Ang may dahilan lang lahat ng yan is kasi merong God na nag-create. At yung God na yun, actually specific God ko. At may relationship ako doon sa God na yun, personal relationship ko sa God na yun. At dapat maniwala ka din sa God na yun kasi after nitong buhay na to, i-judge tayo. Nako. Doon na ako nagpo-pause eh. Doon na nagkakaproblema eh. Kaya pagdating sa usapang realidad, doon sila nalilito eh. They think na ang iniisip, ako personally hindi lahat ng atheists mag-a-agree sa akin dito, pero iniisip siguro nila na hindi ko ina-acknowledge yung mga bagay na hindi natin nahawakan or mga bagay na hindi natin nakikita or yung mga bagay na posibleng meron na hindi natin nadidetect sa ngayon. Yes, ina-acknowledge ko sila lahat, pero I stop to the point na hindi na natin masagot. And I am comfortable and okay lang ako na sabihin ko na I don't know. Yung mga religious na tao, they don't stop there. Maabot sila dun sa, hindi, may God yan. Kaya yan naging ganyan. Paano yung mga puno? Diba? Paano yung mga ulap? Diba? Perfect sila tignan. So, yun nagkakaroon ng problema dun sa
description ng reality tsaka doon sa usapan pagdating sa reality. Anyway, gagawa ko ng siguro video about that na mas structured yung pagkaka-explain ko siguro. Tapos ito, yung susunod, konti na lang oras ko, bali after siguro 5 minutes na lang, itigil ko na tong podcast at gawa na lang uli ako ng iba pa. Ganitong format din, I will invite, sino ba may gusto sumama sa akin dito na medyo marami ding ideas about this, tsaka mga comment. Impromptu lang, kung ano yung mabasa natin comment, you'll give your opinion, and then we'll move on to the next. Okay, sabihan nyo lang ako, tapos gawin natin. Parang enjoy lang, na hangout lang. I would like to invite you to examine the Iglesia ni Cristo. Please visit incmedia.org. Thank you. Okay, so yun nga, napunta to sa likely spam kasi nagbigay siya ng website dito. So YouTube algorithm thinks na this is just a spam to promote something. Which it is. Meron mga nagre-reach out sa akin ng mga dating Iglesia ni Cristo na atheist na. So siguro, yun, kung gusto kong mag-topic ng Iglesia ni Cristo, is baka mag-reach out din ako sa kanila. O siguro sa Iglesia ni Cristo mismo, kung gusto kong gawing topic yon in the future, siguro. Pagka kailangan natin ng mga bagong content. Next, sa likely spam. Sa video ko na Bible Kamot Ulo Moments, the reason people don't believe in the Bible is not because it contradicts itself, but because it contradicts them. It's not that you can't believe it, it is that you won't believe it. Wow. Pag-aralan nyo, DNA, at malalaman nyo na may creator, only a fool denies the existence of God. Tulad ng Kamot Ulo verse na the fool said in his heart, there is no God. The Bible is indestructible. No other book in history attempts to destroy it mula early Roman Empire. Okay, so mahaba pa yung comment niya, no? So basically, yun yung comment niya dito sa aking Bible Kamot Ulo Moments. Not sure kung bakit siya napunta sa spam. Mukhang okay naman. I think maganda naman yung sinasabi niya in terms of wala naman akong nakikitang bad word dito. Nagbanggit siya ng fool, pero I don't mind that. Bakamot Ulo, heaven and earth will pass away but my words will never pass. Ito yung mga Bible verses na to. By the way, hindi magulo ang Bible, ang mga tao ang magulo. Hindi nag-i-exist si Moses. Search mo sa Mount Sinai at Saudi Arabia. Nabanggit ko na to. I can continue, enough said. God bless you, sir. So, i-approve ko siya. Wala namang problema doon sa comment niya. So, yun nga, no? Karamihan nung binanggit niya rito, binanggit ko na rin doon sa video, Bible Kamot Ulo Moments. Ano ba do? Yun nga, sabi nila, no? Ang magulo yung tao, hindi yung Bible. Okay, fine. Pero if you're God, let's say God exists, at nakikita mo yung mga creation mo na nagkakagulo-gulo sila. Obviously, nagkakagulo-gulo yung mga tao, di ba? Kasi sinabi niya na rin mismo, nagkakagulo yung mga tao. Baka kasi yung mga tao hindi sila nag-agree daw, it contradicts them. So sinasabi niya na hindi nag-agree yung mga tao doon sa sinasabi sa Bible. So when you look at the Bible, matalinghaga nga kasi siya. It's metaphorical. So, pwede mo siyang ibigyan ng iba't ibang meaning. So, kaya yung mga tao, di ba, that's the reason why there's, sa Christian denomination pa lang, ilang libo yung mga iba't ibang denomination, and out of that, mga 40 variations ng iba't ibang version ng God. Tapos, sama mo pa yung mga ibang mga sekta dyan na nakabase din sa Bible. So, obviously, we can admit na there's really confusion, whether you admit it or not. Whether you want to admit it or not. So, ang tanong ko, kung ikaw si God at nakikita mo yon, wouldn't you, being the all-powerful, all-knowing God, actually, kung all-knowing ka, dapat alam mo na mangyayari, no? You made a better way to communicate yung message mo. I don't know. Pero there's maybe a grand plan. Okay, going back. So, kung ikaw si God at nakikita mo na nagkakagulo yung mga creation mo dun sa kasulatan na in-inspire mo, wouldn't you find a way to clarify that? Na sure ka na makukonvince sila lahat at hindi yung way na confusing pa din. Kasi nangyayari ngayon, lahat ng mga pastor, mga religions, they are saying na we got it right. Kaming pakinggan nyo, tama yung interpretation namin. If everyone is saying that, how would you judge it? How would you judge it? Sabi nila, you would see it, you would know it in your heart. Yeah, sure, but
I tried it. But everyone says the same thing. You would know it in your heart. What do you mean? So what I want to find out is the truth. What is really the truth about the existence of the God? Which kind of God? Ano yung mga gusto niyang mangyari? Ano ba talaga yung nature nitong God na to? Kung meron nga ba talaga o wala? And people are claiming that all of them know. At lahat sila, basihan nila yung isang book na yun. At for some reason, yung book na yun causes them to come to different conclusions. So, obviously magulo. Yun nga, ang point ko, kung na merong God na totoong nag-i-exist and he sees na nakakagulo yung mga creation niya doon sa inspired niya na book, wouldn't you find a way? Can't you? I'm sure you can if it's an all-powerful God. You would know what to do. Diba? You know what to do. I know what to do to get them to agree. I know what to do para magkaisa sila. So I'll just go ahead and do that. If I was God. But then again, sasabihin nila, hindi naman ikaw ang God eh. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin kay God kung anong gagawin niya because He's all-powerful, He's all-knowing. So, yun yung mga excuse na hindi ko maintindihan eh. Pagdating sa mga tanong sa religion. So, yun, yung sabi nila, wala raw problema yung Bible. Ang problema daw, yung mga taong nagbabasa. Wala raw Bible contradiction. Ang contradiction daw is dun sa taong nagbabasa. Okay. Fine. Ito, last na lang Gumpisa na ako ng work at baka maliit pa ako. Bakit may mga scientist na matatalino na naniniwala na may Diyos at naniniwala sa Bible? Paano mo babaliin ang kanilang paniniwala? Yes, may mga matatalinong scientists na naniniwala sa Bible. Maraming Christian scientists lalo na back in. Na-discuss ko na to. Meron akong ditong mismo sa video ko tsaka meron pa akong isang video na yun nga, may mga matatalinong tao na naniniwala din sa Diyos. Kasi it's something that is taught to us na bata pa tayo at marami nga kasing unknown sa mundo. Meron mga bagay na we don't know. We know a lot, pero meron pa rin mga bagay na we don't know. And to some people, they're uncomfortable. Hindi sila komportable na sabihin lang na I don't know. They would rather think na, yes, meron ako nararamdaman na something. Which is they're confident about that at yung specific God na sinasabi nila. So wala na akong oras para masagot to. Pero yun yung tingin ko dyan. It's more on the psychological state ng mga tao. So, hindi lahat ganun, no? Pero mostly tingin ko ganun. Tsaka, yun nga, it's sometimes, it feels better for most people na meron silang nilulook forward to after this life. Kasi this life is harsh, di ba? Bubuhay ka for ilang years and some people would experience worse life than others. So, it's a nice thing to think na merong something ka na pupuntahan after this. Imagine kung pinanganak ka na bulag or pinanganak ka na may kapansanan. It sucks, di ba? And then, to think na this is all there is to it, then, it's a nice thing to believe. I mean, but the problem is I'm trying to find out what's the truth here. Something that's nice to believe may not be the truth. So that's all yun lang yung gusto kong sabihin. So anyway, thank you kung nakinig kayo dito at kung umabot kayo dito hanggang sa huli. Again, gusto ko lang magkaroon ng content for you guys. Hindi ko lalagyan ng ads tong aking podcast kasi feeling ko hindi siya worthy for ads kasi it's just impromptu kung lang maisip ko. Pero kung nag-enjoy ka rito sa podcast, comment nyo lang kasi tutuloy-tuloy ko lang to. I feel like I'm getting better at it. Mas nagiging organized na yung pag-iisip ko. Kaya just let me know. Tutuloy ko lang tong ganito, babasa lang ako ng mga comment. And again, I'm planning to invite someone na pwede kong makapalitan. Baka may mas maganda silang opinion kaysa sa akin sa mga comments na nababasa ko dito sa channel ko. At least ma-share natin sa isa't isa. Okay, thank you very much sa pakikinig. At etong weekend na darating, baka sakaling makagawa ako ng video. At again, salamat sa pagsuporta, sa panonood, sa pagsusubscribe. At again, tuloy-tuloy lang ako dito hanggat kaya natin. At yun, share nyo rin to kung meron kayong napulot dito at gusto nyong may makapakinig na iba. Again, thank you very much at see you again on the next podcast. Dapat may ganun ako di ba? Yung mga ibang podcast parang radio station na intro. Podcast, yeah. 80s Joy PH. On the radio. Podcast. 80s Joy PH. Okay, bye-bye.